Okay, magandang umaga pong muli sa ating lahat. Sa lahat po na inaabot po ng programang ito ng biyaya sa pagkaaga. At muli tayo po ay magkakasama dito po sa himpilan ng BBS 91.9 DWFM. Tayo po ay muling mapapakinggan sa pamagitan ng teknolohiya ng AIRI upang muli ay sama-sama nating tuklasin at unawain ang salita ng ating Panginoon. Okay, so ito po ang inyong kapatid, Reverend Jose A. Bergantin ng Christ to the Philippines. Sa panguha sa ating samahan sa AMNI, tayo po ay pinagpala ng Diyos na all more than 3 years na pumapailan lang sa himpapawid ang programang ito dahil po sa tulong ng ating kabutihan ng ating mga kamanggagawa at kapatid, lalong-lalo na ang Villafuerte family. Salamat po sa pagkakataon na muli po ay mapakinggan ang salita ng Diyos sa himpapawid. Okay, good morning po. Muli po tayo po ay dumalangin sa bago ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa umaga pong ito. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa pagkakataon na kami po ay iyong ibinangon at binigyan ng pagkakataon upang pag-aralan at mapakinggan ang iyong salita. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, na ang matang nakakakita at ang taingang nakakarinig ay biyaya mo. Lord, totoo, maraming mga tao na may tainga, subalit di naman nakakarinig. Meron mga mata na hindi nakakakita, Panginoon. Kaya ang dalangin ko, Diyos, minsan pa na kumilos po kayo at hayaan po ninyo na mabuksan ang mga tainga at mabuksan ang kanilang mga mata espiritual, Panginoon, upang minsan pa sa kaunting sandali ng aming pag-aaral ng iyong salita, hindi lamang kami maging mga tagapakinig, kundi kami maging tagagawa ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang eri, ang himpapawid, at ang lahat ng aabutin ng programang ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so ngayon pong umaga ay itutuloy po natin ang ating nung last month ay nagkasama tayo dito sa programang ito, Biyaya sa Pagkaaga. At napag-usapan po natin yung tema na sabi doon, the possessing of wisdom and knowledge. Ang pagkakaroon ng katalinuhan at kaalaman. Okay. At dito po sa pinag-aralan po natin, kaunting review na ang wisdom and knowledge, sabi po ng salita ng Diyos na above all thy gettings, get wisdom and knowledge. No? Sa lahat daw po ng titipunin o kukunin natin, ang kunin natin yung katalinuhan at karunungan. Okay, bakit? Malinaw po na sinasabi po ng salita ng Diyos, Hosea 4:6, ang aking bayan ay napahamak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Okay, so dahil di po dito, meron pong mga basehang aral o kaya mga halimbawa na ipinakita sa atin ang mga tao na tunay na nagpakita ng katalinuhan at kaalaman kung paano naitala ang kanilang buhay at ang kanilang kasaysayan upang magsilbing gabay natin o kaya modelo, halimbawa para sa atin upang hindi tayo mawala sa mundong ito. Sabi ko nga, mapalad tayo ngayon sapagkat ang Diyos ay nagbigay na ng mga halimbawa o mga pattern o kaya mga modelo na dapat nating sundan o gayahin ang kanilang halimbawa. Okay, at dito po na pag-aralan po natin nung minsan tayong magsama last month ay
ang katalinuhan na ipinakita ng tatlong kinikilala nating three wise men. Na ang ayon sa tradition, ito po ay may pangalang Gaspar, Melchor, Gaspar at si Baltasar. Okay. Sabi nga natin na sa kwento nila, mula sa malayong lugar sila'y naglakbay, pumunta sila sa Jerusalem o sa Bethlehem upang hanapin hindi po ang kayamanan. Hindi sila naglakbay ng malayong lakbayin upang maghanap ng kayamanan, kundi ang hinanap nila ang napakahalagang tao na isinilang sa sabsaban na ibinilang nila at ipinakita at ikinento sa atin ng salita ng Diyos na ang bagong silang na yon ay walang iba, ang ating Panginoong Yesus, ang bagong silang na hari ng Israel. Okay, so dito po, kaunting pagbabalik aral doon sa ating napag-aralan. Na ikokonek po natin sa mga kaunting maiksing sandali ang bagong o ang continuation nito na yung pagpapahayag at paniniwala na nasusulat at masusumpungan po natin sa Romans chapter 10 verse 9 to 14. Okay, basahin ko po muna ang salitang ito na nasusulat dito po sa Roma, kabanatang 10, talatang 9 at hanggang 14. Sabi po dito, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ang Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya walang pagkakaiba ang katayuan ng mga Hudyo at mga Hentel. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sa sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay, verse 14, paano naman sila tatawag sa kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano naman sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? So isa po sa avenue o venue upang makapakinig ang tao ay ang himpilang ito, BBS W 91.9. Ang himpilang ito, ako po'y naniniwala na ay biyaya ng Diyos. Hindi lamang sa Camarines Sur, kundi ang himpilang ito ay biyaya ng Diyos sa lahat ng lugar na inaabot ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ako po'y naniniwala na ang himpilang ito ay itinayo ng Panginoon sa pamagitan ng Villafuerte upang maging avenue upang mapakinggan ang salita ng Diyos. So dito po, meron tayong biyaya sa pagkaaga. At meron pa tayong mga kapatiran, mga kamanggagawa, na ibinagalang ng mga lingkod ng Diyos upang at nang sila'y patuloy nangangaral ng salita ng Diyos sa pamagitan at napapakinggan sa himpilang ito.
Okay. Paano daw sila maniniwala kung walang mangangaral sa kanila? Paano sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Okay. So, dalangin po natin na hindi lamang tayo maging tagapakinig, kundi tayo ay maging tagasunod. Sapagkat malinaw po ang sinasabi ng James chapter 1 verse 22, Santiago 1:22, kung tayo'y tagapakinig, subalit di naman natin sinasagawa ang ating napakinggan. Dinadaya natin ang ating mga sarili. So dito po sa pag-aaral na ngayon ay balikan natin ang kwento na ibinodelo ng tatlong matalino. Nung sila po ay muraglakbay ng malayo, ay sila po ay pumunta sa malayong lugar ang Bethlehem o sa Jerusalem at hinanap nila ang bagong silang. Tandaan po natin, ang hinanap nila ay bagong silang na hari ng Israel. Hindi sila pumunta doon naglakbay upang maghanap o kaya tingnan ang bagong isilang na artista. O kaya kilalang tao, no? Na pumunta sila doon upang hanapin ang bagong silang na hari ng Israel. Ano ang purpose ng pagpunta nila doon? Upang sambahin ang bagong silang na hari ng Israel. At hindi lamang sila nagpunta doon na para makita o gumalang doon sa bagong hari ng Israel na bagong silang. Nagdala pa sila ng mga handog. Tamang handog doon sa tao na kanilang pakay nilang bisitahin. Na walang iba, alam naman po natin sa tradisyon at sinasabi ng salita ng Diyos na ang bagong silang na yon, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Okay. Subalit, sila po ay nandoon from one nation o from one country. Meron ngayon, nandito po sila sa Judea o sa Jerusalem. At during that time, merong hari doon na walang iba si Herodes. So, hindi lamang sila pumunta doon na basta lang sila pumasok o kaya nag-ikot-ikot sa lugar. Natuto silang gumalang sa leader ng nakakasakop na lugar. So, napakahalaga po nung pagpapasakop sa ating mga leaders. Bawa sa gobyerno, sa mga mayors o mga governors, napakahalaga po nung paggalang sa kanila sapagkat yun po ang sinasabi din ng salita ng Diyos. Ang bawat isa ay sakop sa pamahalaan. So, kung matalino tayo, hindi natin ibabypass ang mga taong ito sapagkat sila rin ay mga taong pinili ng Diyos upang maging o mag-manage, mag-lead o kaya maging leader sa ating sa mga kanilang nasasakupang lugar. Okay, so nagkaroon po sila ng tinatawag pong courtesy call sa haring nakakasakop na walang iba si Herodes. Okay, makita po natin na natuto sila. Then, hinanap na nila ang patay nila. Hindi sila na-distract o kaya na-sidetrack. Kundi yung focus nila. Tandaan po natin, isa sa pinakamahalagang matutuwan natin dito ay magkaroon tayo ng focus. Hindi sila na-distract doon sa kanilang pakay. Kundi nung magkaroon na ng courtesy call at nagkausap na sila ng hari, bumalik pa rin sila at itinuloy nila ang layunin kung bakit naglakbay sila ng malayo. Ang hanapin ang bagong silang na hari ng Israel upang sumamba. Hindi lamang sila sumamba, nagbigay sila ng handog,
na karapat-dapat doon sa kanilang bibisitahin o kaya dadalawin na hari ng Israel. Kaya makita po natin ang gaganda ng kanilang handog. Sabi nga, gold, no? Frankincense and myrrh, incenso at myrrh. Na ang tatlo pong ito ay nagsisimbolo ng highness, ng pagiging bantog nung pupuntahan nila, nung dadalawin nila. Kapagkat sinabi ng Diyos, silver and gold are mine. Diba? So, ang bibisitahin nila ay hindi lamang sikat na tao, popular na tao during that time. Ang pupuntahan nila, hari. So, hindi ka pupunta sa hari na ang dala mo ay gulay, kundi yung handog na karapat-dapat sa hari. So, ang dinala po ng tatlong matalino ay handog na ginto. Okay. At andon yung insenso at yung myrrh, merong sembolo po ito sa nagagampanan ng ating Panginoon. Kaya nagbigay sila ng mga handog na karapat-dapat doon sa posisyon na gagampanan ng taong hinahandugan nila. Okay. So dito po nung masumpungan nila, inihandog nila, nagbigay sila ng pagsamba sa Panginoon. At nung sila po ay makatapos ng kanilang misyon at sila po ay panahon na parang sundin ang instruction na sila, sabi ni Herodes, bumalik kayo sa akin sapagkat gusto ko ring sumamba, although ang motive ni Herodes hindi po para sumamba kundi patayin ang bagong hari na isinilang na yon, walang iba ang Panginoon. Okay, so dito po, kinausap sila sa pamagitan ng panaginip na sabi na huwag kayong babalik kay Herodes. So dito po, ipinakita ng tatlong ito na mas pinakinggan nila ang highest authority na nakakasakop hindi lamang ng teritoryo ng Judea, kundi ng buong mundo. Walang iba ang ating Diyos. Na mayroon instruction, sabi na, huwag kayong babalik kay Herodes sapagkat ang purpose ng ni Herodes upang, sabi niya, sasambay niya hindi, kundi papatayin niya ang bagong silang na hari ng Israel. Kaya nga nung malaman ni Herodes na di siya binalikan, di ba, nagkaroon siya ng order na lahat ng batang lalaki ng edad ay 2 pababa ay inutos niya na patayin. So hindi talaga ang purpose ng ginawang yon, although meron pagkukunwari sa buhay ni Herodes. No? Sapagkat totoo naman threat sa kanya. Banta sa kanyang kaharian sapagkat hari pa siya, meron ng isinilang na bagong hari. Mga kapatid, tandaan po natin, mas dapat nating sundin ang instruction ng Diyos, hindi ang instruction ng mga human authority kung tayo ay tunay na matalino. Yes, dapat tayong pasakop sa kanila sapagkat sila rin ay mga lingkod ng Diyos. Subalit kung nangungusap ang pinakamataas na authority ng buong mundo na walang iba ang Diyos, siya po ang ating pakinggan. Dito po sa ating pagpinag-uusapan, sabi po dito, sa continuation, sabi dito, kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon, nang yung bibig na si Jesus ay Panginoon. Tandaan po natin, hindi lamang siya hari. Actually po, ang lahat ng hari ay tinatawag na Lord. Diba? Ano ang ibig sabihin ng Lord? Owner, master, no? The source, siya po ang may control. Ang Lord, siya po ang may-ari. May-ari ng ano? Sabi niya, the earth is the Lord and the fullness thereof, saith the Lord. Sinabi ng Diyos, ng Panginoon, ang lahat ng bagay sa mundo ay akin. No? Lahat ng bagay sa mundo ay akin.
Lahat ng pumupuno sa mundong ito ay sa Diyos. Siya po ang may-ari pati ng ating buhay. Lahat ng meron tayo sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos. Balit, kahit minsan maraming tao ang alam nila na ang Diyos ang may-ari, pero ang tanong, naniniwala ba talaga tayo sa Kanya? Sapagkat kung tayo po'y naniniwala sa Kanya, hindi lamang tayo nagsasabing na tayo naniniwala, kundi talagang totoo tayong naniniwala. Ipapakita sa pamagitan ng katalinuhan na meron tayo na tayo ay susunod. Sabi nga po ng James, ng salita ng Panginoon, naniniwala ka ba sa Diyos? Opo, sabi niya. Mabuti ang ginagawa mo. Pati nga Diablo naniniwala rin sa Diyos Pero ang problema sa Diablo, hindi sumusunod. Diba? Maraming naniniwala na mayroon Diyos, subalit hindi nila sinusunod ang Diyos. Kaya nga anong sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sapagkat hindi po sa pagpapahayag, kundi kung totoo tayong matalino at tayo po ay gusto nating ipakita ang katalinuhan at karunungan na meron tayo, kung kinikilala natin na si Lord, ang Panginoong Yesus ay ang Panginoon, susundin natin ang Kanyang mga utos. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. So mga kapatid, sa umaga pong ito, muli, sa kaunting sandali, tandaan po natin, live in our lives, mga kababayang Pilipino, Camarines, Ubicolanos, lahat ng inaabot ng tinig na to, sa pamagitan ng himpilang ito, hindi lamang tayo tagapakinig. Sabi nga nung isang awitin, 1990s o 90s ay na-compose, sabi niya, huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka susunod. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka susunod. Mga kapatid, katulad ng tatlong matalinong tao, si Melchor, Gaspar at si Baltasar, nung kausapin sila sa pamagitan ng Diyos, sa pamagitan ng panalangin o ng panaginip, mas pinakinggan nila ang tinig ng Diyos above, more than the words, the instruction or the voice of man. At ito po ay pinakita ng mga alagad nung sila po ay pinagbabawalang mangaral ang salita ng Diyos sa Jerusalem. Anong sabi nila? We ought to obey God rather than man. Dapat na mas dahigit na dapat naming sundin ng Diyos, hindi ang tao. Mga kapatid, matagal na tayong nagsasama-sama sa himpapawid. Ulitin natin kung si Jesus ang Panginoon. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Siya ang may-ari ng lahat. Sa mundong ito, maraming Lord. Di ba? Meron mga landlord, meron pa dyan, mga iba-iba pang Lord. Meaning sila ang source, sila ang controller. Mga kapatid, kung meron man mga controller sa mundong ito, ang Diyos na may-ari ng lahat, ang ating Panginoon, sapagkat yun ang nasusulat, ang lahat ng bagay ay nalikha para sa Kanya, para sa ating Panginoon. Walang nalikha sa mundong ito nang hindi dahil sa Kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay sa mundo ay akin, pati nga yung mga hayop sa kaparangan, mga ginto, sabi niya, silver and gold are mine. Lahat ng ginto at pilak ay akin. Mga kapatid, muli po, isang paalala at paabot sa ating lahat. Ipakita natin sa pamagitan ng ating pagsunod, hindi lamang sa atin na sa pamagitan ng ating pagpapahayag na si Jesus ang Panginoon. Sundin natin ang Kanyang kalooban. Sayang kung tayo'y nakikinig,
kung di naman natin sinusunod ang kanyang mga utos. Sabi ni Jesus, if you love me, John 4:10-15, if you love me, keep my commandments. Kung mahal niyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Muli po, salamat sa pagkakataon na tayo nagkasama at sa pagpapatuloy sa programang ito ng biyaya sa pag-aaga. At ako po'y umaasa na meron mga taingang nabuksan at meron mga matang nabuksan, spiritual at spiritual na mata, spiritual na pakinig, nabuksan ng salita ng Diyos. At magiging tayong tagasunod ng salita ng Panginoon. Ulitin natin, isang awitin na nagbigay ng mensahe. Huwag mo akong tawaging Panginoon kung hindi ka susunod. Panginoon, salamat. Salamat sa mga paalala. Hindi lamang kami dapat makinig o kaya magsabi na kami ay sumasampalataya. Ipakita namin ito sa pamagitan ng aming pagsunod. Pagpalain mo po ang bawat isa, maging po ang himpilang ito. Salamat na ginagamit mong bihikulo o kaya paraan upang maipahayag ang iyong salita. Pagpalain mo po ang aming mga kaibigan, ang Villaferte family at lahat ng personnel and staff ng himpilang ito. Pagpalain niyo po sila. Lord, hayaan mo po na magpatuloy pa ang pangangaralan ng iyong salita. At hayaan mo, Diyos, na maraming mga puso, maraming mga taingang mabuksan, maraming mga matang espiritual na mabuksan. At ang Pilipino ay maging isang bansang totoo na ikaw ang Panginoon. Lord, salamat sa iyo. Muli po, ibinabalik ko po ang pinakamataas na papuri sa iyo, Panginoon, sapagkat tunay na ikaw ang may-ari ng lahat. Salamat po, Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Amen. Okay po, sa lahat po ng nakinig sa umaga pong ito at sa lahat po ng nakasama natin at maging po dito sa ating sa technical, ang ating kapatid na Ariel. Salamat po, sir. Salamat po, Ma'am Lalaine at Villaferte family. Salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos. God bless. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. I'd rather go alone my way. Help me take the right direction.